Tinaguriang lagalag ng Philippine movie industry noong dekada 70 at 80, siya si Eddie Fernandez na nagpasikat sa pelikulang Lagalag. Si Eddie Fernandez ang ama ng actress at concert queen na si Pops Fernandez, at asawa ng dati ring actress na si Dulce Lucban. Sa kabila ng kanyang kasikatan, siya naman ay nasangkot sa iba't ibang krimen. So bago ang lahat, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bagong kong video. Si Eduardo Fernandez, o kilala sa screen name niya na Eddie Fernandez, ay isinilang noong taong 1939 sa Lucban, Quezon Province. Si Eddie ay namulat sa buhay na isang kahig-isang tuka, at talaga namang mahirap ang kanilang buhay noon, dahil ang kanyang kapanganakan ay panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa. Dahil dito, ay napagdesisyonan niya na lumuwas ng Maynila upang makipagsapalaran sa buhay, at nagbaka sakali na swertehin ito. Ngunit imbes na maghanap ng pagkakakitaan, ay tila naligaw ng landas itong si Eddie dahil napasama siya sa ilang miyembro ng gang na madalas ay napapasabak sila sa away. Isang araw, habang nakikipagsuntukan siya sa mga kaaway, ay mayroon isang taong nakapansin sa kanya dahil sa husay nitong lumaban. Hindi rin maitatanggi na gwapo, at matikas din ang kanyang pangangatawan. Sa hindi gaanong kalayuan, ay pinagmamasdan pala siya ng isang batikang director na si Sergio Santiago, na tila nagustuhan si Eddie na kunin bilang isang artista. Dito ay nilapitan siya ng director na si Santiago, at inanyayahan na subukang umarte sa kamera. Hindi naman tumanggi si Eddie, dahil hindi naman ito mahirap para sa kanya dahil sanay naman ito na makipagbakbakan sa totoong buhay. Nag-umpisa muna si Eddie sa maliliit na role, hanggang sa nakitaan na ito ng natural na talento sa pag-arte, at dito na nga umangat ang kanyang karera sa industriya ng showbiz. Hanggang sa nakagawa ito ng sariling pelikula na pinamagatang Lagalag, na siya mismo ang bida. Dito na nga siya sumikat, at lubos na nakilala ng sambayanang Pilipino. Nagsunod-sunod na ang kanyang mga nagawang pelikula, at sa katunayan ay mas nakilala ng mga tao ang pangalan niyang Lagalag kaysa Eddie Fernandez. Dahil sa katanyagan, ay kaliwat kanan ang mga nagiging babae ni Eddie, ngunit ang nakabihag ng kanyang puso ay ang aktres na si Dulce Lucban, na kanya namang pinakasalan. Biniyayaan sila ng isang anak na babae, na kilala ngayon bilang concert queen na si Pops Fernandez. Napakarami nga ng kanyang ginawang pelikula, sa buong panahon ng kanyang karera sa showbiz. Subalit gaya nga ng isang ulap sa kalangitan, ay nagpadala si Eddie sa malakas na ihip ng masamang hangin, kung gaano kabilis binago ng showbiz ang kanyang buhay, ganito din kabilis sinira nito ang kanyang pagkatao. Napakarami nga ng kanyang ginawang pelikula, sa buong panahon ng kanyang karera sa showbiz. Subalit gaya nga ng isang ulap sa kalangitan, ay nagpadala si Eddie sa malakas na ihip ng masamang hangin, kung gaano kabilis binago ng showbiz ang kanyang buhay, ganito din kabilis sinira nito ang kanyang pagkatao. September 17, 1969, habang nasa taping sila ng pelikulang may pamagat na Ako ang Sasagupa, na ginanap sa bahay ni Mr. Nassel, sa Biak na Batu Street sa Quezon City. Si Lagalag ang siyang pangunahing bida sa pelikula, samantalang ang actress na si Rosana Ortiz naman ang kanyang leading lady. Habang si Berting Labra naman ang supporting actor, na naging sanggang dikit ni Lagalag noong kapanahunan nila. Bandang alas 5 ng hapon habang nasa kalagitnaan ng taping sila Fernandez, dumating si Renato Pangilinan upang dalawin si Rosana Ortiz na leading lady ni Lagalag, na siya rin palang dahilan kung bakit na late sa set ang actress nung araw na iyon. Sweet sa isa't isa si Rosana Ortiz at si Pangilinan, pagdating ng grupo ni Pangilinan agad naman itong ipinakilala ng actress kina Eddie Fernandez, at iba pang cast ng pelikula. Naging maayos naman ang pagtanggap nila dito, at nag-inuman pa sila pagkatapos ng set, habang tumatagal nga ang usapan at kinakain ng espiritu ng alak ang kanilang pagkatao, ay may tumawag sa Presinto 1 ng Quezon City Police, na hindi kalayuan sa kanilang lugar. Ayon naman sa tawag na natanggap ng mga pulis ay mayroon grupo ng mga kalalakihan na armado ng baril, ang pumasok sa Nassel resident sa Biak na Batu, kung saan nga ginaganap ang taping ng pelikula. Ilang sandali lang ay dumating na ang dalawang pulis upang tingnan ang sinasabi ng tumawag.
Nang pumasok sila sa loob at nagsabi sa mga tao doon kung ano ang kanilang pakay ay agad na tumayo si Eddie Fernandez, at itinaas ang damit sabay sabing, "Ako pare walang dala, pero sila meron," sabay turo sa grupo ni Pangilinan. Umamin naman ang mga ito na mayroon silang dalang baril at pinaanlakan ang paeniaya ng mga pulis na sumama sa presinto, upang doon ipakita ang legalidad ng kanilang mga armas. Samantala, nag-request naman si Rosana Ortiz kina Fernandez na sumunod sa presinto upang tulungan si Pangilinan. Naging maayos naman ang investigasyon ng mga pulis at naipakita ang mga dokumentong legal sa pagmamay-ari at pagdadala ng baril, na ipinakita ng grupo ni Pangilinan, pero bago sila bumalik sa pinanggalingan nila, narinig naman ni Rosana Ortiz ang sinabi ni Fernandez sa kanyang mga kasamahan, na kunin mo ang mahaba. Nagulat ito nang makita ang sinasabi na isang rifle pala ito na carbon ang tinutukoy nito. Dahil sa takot, hindi na siya sumabay sa grupo ni Fernandez, sa halip ay sumakay ito sa sasakyan ni Pangilinan, habang papauwi ay binubuntutan ng sasakyan ng grupo ni Fernandez ang sasakyan nila Pangilinan, dahil dito lumihis ng direksyon ang sasakyan nila Pangilinan, kaya naman hinabol ito nila Fernandez. Huminto ang sasakyan nila Fernandez nang maipit ito sa traffic sa boundary ng Maynila at Quezon City. Bumaba ng sasakyan sila Galag at pinalibutan ang sasakyan ni Pangilinan. Dala ang carbon na rifle at pumwesto sila Galag sa kanang bahagi na kinaroroonan ni Pangilinan, habang si Berting Labra at isa pang kasama ay nasa kaliwang bahagi ng sasakyan na may nakatutok ding baril, habang si Rosana Ortiz naman ay takot na sumigaw ng, "Eddie wag! Eddie wag!" Pero walang sabi-sabing pinaputukan nila ang mga taong nasa loob ng sasakyan. Patay ang isang batang negosyante at dalawa ang malubhang nasugatan, kabilang ang isang kilalang artista sa pelikula, sa bakbakan sa A. Bonifacio Street, Quezon City, bandang alas 7 ng gabi. Napatay si Renato Pangilinan. Tinamaan siya sa kaliwang dibdib at binawian ng buhay pagdating sa Chinese General Hospital. Sugatan sina Eddie Fernandez at Apolinario Lopez, driver ni Pangilinan. 2 beses na tinamaan sa katawan si Fernandez, isang kilalang action star. Isang bala ang tumama sa kanya sa itaas na kaliwang dibdib at sa kaliwang balakang. Una siyang dinala sa National Orthopedic Hospital sa Quezon City. Kalaunan ay inilipat siya sa V. Luna General Hospital. Dinala si Lopez sa Chinese General Hospital na may 2 tama ng bala sa itaas na dibdib. Pagkatapos nito, nilitis ang kaso nila at ayon sa masusing investigasyon, napatunayang si Eddie Fernandez pala ang tumawag sa istasyon ng pulis na nagsabing may mga armadong tao na pumasok sa kanilang lugar. Ang grupo nila ay nahatulan ng kasong pagpatay. Ayon naman sa mga pulis na nag-imbestiga ay matinding selos ang naging dahilan ng bar-ilan. Ang 3 ay nahatulan ng 13 taong pagkakabilanggo. Ang 3 ay pinagbayad din ng halagang 12,000 pesos para sa pagkakapatay kay Pangilinan, 20,000 pesos para sa danyos na moral, at isa pang 20,000 pesos para sa pangkalahatang gamit na neperwisyo. Taong 1982, ay nakalaya na ang mga ito at sinubukan ni Eddie na muling umarte sa telebisyon ngunit hindi na ito muling sumikat gaya ng dati. Hindi nagtagal ay muling nasangkot si Eddie sa ilang kaso na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Taong 1993, pinatitigil umano ang sasakyan ni Eddie sa isang checkpoint sa Makati ngunit tumanggi ito at nagkaroon ng palitan ng putok, at tinamaan ang aktor sa iba't ibang bahagi ng katawan at dito na nga siya binawian ng buhay. Kahit na ganito ang nangyari kay Eddie Fernandez na tila nalihis ang kanyang landas ay isa pa rin siya sa maituturing na haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.